Praise be to Jesus. Pwede po bang palakpakan muli natin ang Panginoon? Because He is worthy of all praise. Amen. So, good morning po mga kapatid. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta na po ba naman natin yung mga katabi natin or yung mga malalapit sa upuan natin? Ayan, so alam niyo po ba, the first time I went to CLJC Dasmariñas, ako po ay na-amaze sa Panginoon kasi halos lahat ay nakakwentuhan, halos lahat ay nakamayan, halos lahat sila ay naka-interact ko. Not because I initiated, kundi meron po silang ugali o kultura doon na talagang lalapitan, kakamayan, babatiin, lahat ng mga kapatid, as in lahat. At siguro mas posible po yun sa kanila dahil konti lang sila kumpara sa atin. Pero I hope and I pray na dumating din po tayo sa punto ng kapatiran na tayong lahat ay talagang as much as possible ay makakamayan, mababati, makakausap at makaka-interact natin ang lahat. Anyways, tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa ating serye na The Way of Christ. The Way of Christ. And today, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa daan ni Kristo bilang daan ng pangungumusta. Hindi. Biro lang po yun. Wala pong kinalaman yung introduction ko. Gusto ko lamang pong purihin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin sa CLJC Dasmariñas, and I hope yung example nila ay makuha din natin at magawa din natin dito sa CLJC Gloria. Kaya po ba? Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ang tutupong paksa natin ay may pamagat na The Way of Christ, the way of suffering. Again, the way of Christ, the way of suffering. And this preaching will teach us na ang way of Christ na atin pong tinatalakay, hindi lamang pala way of life, hindi lamang siya way of joy, hindi lamang siya way of peace, hindi lamang siya way of unity, ito rin ay way of suffering. Sabihin nga po natin, way of suffering. Ibig sabihin po, mga magulang at mga kapatid, hindi ito easy and smooth path gaya ng inaakala at iniisip ng iba. Hindi ito yung, uunlad ka, magiging mabuti ang lahat gaya ng itinuturo ng mga prosperity teachers. Ang totoo, ito po ay mahirap, ito ay masakit, humihingi ito ng sakripisyo, nangangailangan ng pagtitiis at may kaakibat na pagdurusa. Nasusundan niyo po ba ako? Ang way of Christ na atin pong tinatalakay, ilang buwan na tayo nandito sa seryeng ito. And this time, maybe ito ay something new para sa ilan sa atin na, meron palang suffering sa way of Christ. Yes, totoo po yun. I want to repeat the sentence. Ito ay mahirap, masakit, humihingi ng sakripisyo, nangangailangan ng pagtitiis at may kaakibat na pagdurusa. Pero ito po ay nananatiling tanging daan ng buhay at kaligtasan patungo sa Ama. Ibig sabihin po, mga kapatid, as Christians, dapat mayroon po tayong malinaw na pagkaunawa na ang buhay Kristiyano ay hindi storm-free. Ang buhay Kristiyano ay hindi po storm-free, and in fact, ay maaari pa po itong magdulot sa atin sa mga ilan o maraming suffering sa buhay na ito. Naniniwala po ba kayo doon? Yung mga bagong Kristiyano, baka hindi pa po ito na masyadong nararanasan, pero yung mga matagal ng Christians, I know you will agree with me, na nung naging Kristiyano ka, bakit parang lalong dumami yung mga isipin, merong mga problemang dumarating na nung hindi ka pa naman Kristiyano, hindi mo pa nararanasan. Naranasan nyo na po yun? Sa mga matagal na Christian dyan. Hindi po ito storm-free. Marami tayong pagdadaanan. Besides, ang ultimate na katuparan po ng pangako ng Diyos ay hindi naman sa buhay na ito, kundi sa walang hanggang buhay na makakamta natin sa pamamagitan ni Kristo. And we call that our future hope. Future hope. Kaya nga siya future kasi mararanasan natin hindi sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Ano po ba pag sinabing way of suffering, mga kapatid? At ano ba ang kahulugan pag sinabi nating suffering? Siguro may idea na po tayo na basta suffering, ito yung mga paghihirap, physically, psychologically, emotionally, or pwedeng financially, at kung ano-ano pa. Well, depende po yan kung paano natin ito tinitingnan. Para po sa mundo, to suffer means to experience, endure, or be subjected to something painful, distressing, or unpleasant that no one desires to experience. Ang pagan view po, yung makamundong pananaw tungkol sa suffering ay ayaw po ng mga tao sa suffering.
By all means, dapat itong iwasan, dapat itong takasan, o dapat itong pigilan because this is something na unfair at ang malas mo kung may suffering ka. Diba? Who among us here wants suffering? Sino po dito sa atin ang gusto ng pagdurusa? Wala. Kasi ang normal po sa atin is to reject this idea because we think and we believe that no one, especially us, deserves to suffer. Hindi po ba? Yun ang pananaw ng mundo. Pero ano ba ang biblical view tungkol sa suffering? Bakit ba may suffering? We have to understand, mga kapatid, that God created this world perfectly. Amen? Nung nilikha po ng Diyos ang mundong ito ay perpekto. And He was pleased when He gazed at His creation. Tuwang-tuwa ang Diyos nung nakita niya yung nilikha niya. Sabi niya, it was very good. Ayos po ang lahat. Perpekto, walang gulo, hanggang sa sumuway ang unang taong sina Adan at Eva. Pumasok ang kasalanan. At kasama noon ay ang kamatayan, ang sumpa, at ang lahat ng uri ng pagdurusa at paghihirap. Katakot-takot. Nagkawindang-windang ang lahat ng bagay. So mga kapatid, we have to understand the reason why there is suffering is because sin came into the picture. Human suffering exists, yung mga pagdurusa po natin ay nararanasan natin dahil pumasok ang kasalanan ng sumuway ang unang mga tao sa kabila ng banta o warning ng Diyos na kapag sumuway sila ay mamamatay. Kaya nga 'di ba, sabi po, yung babae daw mahihirapan sa panganganak, yung lalaki kailangan niyang pagpaguran, yung pagbubungkal ng lupa, pati yung mismong lupa isinumpa, nagkaroon ng mga sigalot. And that's what happened. Kaya nga po kahit ang ating Panginoong Jesus, He had to suffer and die. Kasi yun po ang kabayaran ng kasalanan. So as Christians, mga kapatid, how should we view suffering? Yung mas malalim po na view, hindi yung nakabase lang tayo or nakaangkla lang tayo sa pananaw ng mundo. Sa halip, ngayong umaga pag-aaralan po natin, ano ba ang suffering? Paano ba dapat tinitingnan ng isang tunay na Kristiyano ang pagdurusa at pag-uusig ayon po sa lens ng ating Biblia? Yan po ang ating pag-uusapan. Again, paano dapat tinitingnan ng isang tunay na Kristiyano ang mga pagdurusa at pag-uusig? Number 1, it is expected. It is expected. Sa Tagalog, ito ay expected na or inaasahan na, or pwede rin po nating sabihin na ito ay kalooban ng Diyos. Sabi po sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito or sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tayo po ay saglit na tumungo at manalangin. Aming Panginoon, bago po kami magpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita, hinihiling namin ang inyong pagsama. We acknowledge your presence, O Holy Spirit, and I pray that you will fill me. Puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong presensya at kapangyarihan upang ako'y maging pagpapala naman po sa aking mga kapatid na ito. Panalangin namin na ikaw po ang marinig, ikaw po ang makita, at ikaw po ang magdagdag, enlarge the capacity of our hearts and our minds, Panginoon, and even our spiritual senses upang tunay, Panginoon, na hindi lamang namin madama, kundi marinig, maranasan, matutunan, at magawa din naman po naming maisabuhay ang mga mapapag-aralan namin sa umagang ito. Kinikilala ko po namin at ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, sabi po dun sa talata na ating binasa, kung meron daw pong bagay na imminent or yung talagang mangyayari o hindi mapipigilan dito sa mundo, siguradong isa po doon ay ang paghihirap, pagdurusa, pasakit, pag-uusig at kung ano-ano pang muka ng suffering. At si Jesus po mismo ang nagsabi na in this world you will have trouble. In this world you will have trouble. Sino po dito ang nakatira sa Mars? Meron po ba? Meron ba nakatira sa atin sa Mars dito? O baka isa ka sa mga guardians of the galaxy? Yung tipong may choice ka kung saang planeta ka titira. Pero kung certified human being ka na nakatira sa mundong ito, I have bad news for you. Masamang balita para sa iyo. You will have trouble. Sabihin mo sa katabi mo, you will have troubles. Ano, you will have trouble, suffering, affliction. Kaya kung ayaw mo ng problema at pagdurusa, sino po dito ang ayaw ng problema at pagdurusa? Isa lang po ang choice mo. Kailangan mong maglaho sa mundong ito at mag-migrate doon sa buwan. Sama po kayo.
Yung iba naman nagbibiro, meron daw pong lugar dito sa mundo na walang problema. Saan kaya yon? Sa sementeryo daw, sa balagbag. Kapag pantay na daw ang paa mo. Pero biro lang po yun, Alam natin ang totoo na kahit nasaan ka pa, kahit nasa buwan, nasa sementeryo, nasa libingan, hanggat may presensya ang kapangyarihan ng kasalanan, ang pagdurusa ay nariyan kahit pa sa kabilang buhay, lalo na sa kabilang buhay. Sabi po sa unang Tesalonica 3 verse 3, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. So isang mukha po ng suffering ay ang persecution or pag-uusig. Doon po sa unang Tesalonica 3:3, sa Ingles ginamit din po yung salita na trials. Alam ninyo na ang mga trials ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. And the verse is saying that we are destined for affliction. Naka-destined pala po tayo sa affliction dahil ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos. It is destined, it is expected, at ang Biblia po ay maliwanag na ipinamumulat sa atin ang katotohanan ito para hindi naman na po tayo mabibigla o magtataka o magtatanong kapag dumating ang mga pag-uusig at mga problema. Part of Christian life is suffering. Kailangan po nating tanggapin ang katotohanan ito na bahagi ng buhay Kristiyano, bahagi ng way of Christ ay ang mga pagdurusa. Hindi po natin ito pwedeng alisin sa daan ni Kristo dahil ito ay bahagi nga ng kalooban ng Diyos. It is a package. Hindi pwedeng pipili lang tayo, Lord, gusto ko yung blessings lang. Lord, gusto ko yung mga happy-happy lang, yung mga pagpapala lang. Pero when it comes to suffering, pwede po bang hindi na yun isama sa package? No. Way of Christ includes the way of suffering. Lalo na po sa usapin ng pag-uusig, di ba? Sino po dito ang mga nakakaranas ng pag-uusig? Alam naman po ang ating Panginoong Jesus na ating sinusundan, ginagaya, ay inusig ng sanlibutan, tapos ine-expect natin na kapag sinundan natin yung mga pamamaraan niya, mamahalin tayo ng sanlibutan. It doesn't make sense. Kaya nga po, nagbabala ang ating Panginoong Jesus sa Juan 15:18-20 nung sinabi niyang, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung hindi po tayo kinamumuhian ng mundo dahil sa ating pananampalataya, baka naman po ibang pananampalataya ang ipinapakita natin. Again, sino po dito yung pinakita mo yung pananampalataya mo and then minahal ka pa ng sanlibutan, minahal ka pa ng mundo? Hindi ba parang questionable yun? Paano yung nangyari nung si Jesus nga? Nung isinabuhay niya yung mga prinsipyo na dapat nating tularan, kinamuhian siya, sukdulang mamatay pa siya sa krus. Tapos tayo, we expect that when we live the Christian life, we are supposed to live, mamahalin tayo ng sanlibutan. Pero kung nauunawaan po natin na ito ay bahagi ng pagkatawag sa atin, ipapamuhay natin ang pananampalatayang tinanggap natin kahit ang kapalit ay pag-uusig at pagdurusa. Kung tayo po ay Kristiyano na dahil ayaw natin hamakin tayo ng mundo ay ikinukubli natin at hindi natin isinasapamuhay ang pananampalatayang meron tayo para po tayong guro na ayaw gumawa ng lesson plan. Pwede po ba yun, Ma'am Ana? Para kang guro na ayaw mong gumawa ng lesson plan o para kang pulis na ayaw mong humawak ng armas. Pwede bang mag-work yung ganon? Hindi po. Dahil mawawalang kabuluhan ang pagkatawag sa kanila at hindi nila lubos na magagampanan ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. At ganun din po tayo mga kapatid. The world will either love you if you live like them or hate you if you choose the way of Christ they first hated. Dalawa lamang po iyon. Kaya mga kapatid, kung tao ka na nasa mundong ito at nabahira ng kasalanan, expect hardships and suffering. Okay, sino po dito ang mga tao? So the mere fact na tayo po ay tao na nasa sanlibutang makasalanan, we have to expect sufferings. Lalo na kung Kristiyano ka pa, who stands by the principles of our Lord Jesus, expect trials and persecution. Kahit po ang mga unang alagad ay pinagdaanan din ito.
Di ba, ilan sa kanila ay hinagupit, ibinilanggo, pinarusahan, pinugutan ng ulo, ipinako sa krus, pinatay. That's the reality of Christian life. Kaya nga matindi po ang bilin ni Pablo kay Timoteo sa Timoteo 3:12. Sabi po doon, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masama ay lalo nang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Hindi lamang po si Pablo, kundi kahit si Pedro sa kanyang aklat ay nagsabi na dapat daw po nating asahan na ito ay darating. Sabi po niya sa unang Pedro 2:21, unang Pedro chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Dinugsungan pa po niya ito sa unang Pedro 4:12. Sabi niya, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, haharap daw po talaga tayo sa mga pagsubok at pag-uusig, whether you like it or not. Ano po, we are destined to affliction, we are destined to suffering. Ang kaibahan nga lamang po, tayo daw ay pinagpala kung nararanasan natin ang lahat ng iyon dahil sa pagsunod kay Jesus. Kaysa dumanas tayo ng pagdurusa dulot ng ating sariling kasamaan, gaya nung nabanggit kanina, dahil ikaw ay pakailamero, magnanakaw. Kaya pag dumating po ang pagsubok, huwag na raw po tayong magtaka o mag-react na para bang ito'y hindi normal. Isang hakbang patungo po sa pagiging matatag na Kristiyano ay ang bukas na isip na hanggat isinasapamuhay po natin sa mundo ang daan ni Kristo, ang daraanan natin ay tiyak na may kasamang pagsubok, pagdurusa at pag-uusig. Ito po ay isang bagay na malinaw sa unang iglesia hanggang sa unang siglo. Ano po yung mga naunang iglesia sa atin? Pero sa kabila noon, sumunod pa rin po sila. At mas lalong pinaglaban ang pananampalataya kahit buhay ang hinihingi nito bilang kapalit. Kaya ngayong malinaw po sa atin na ganito pala ang daan ni Kristo. Malinaw po ba? The way of Christ is the way of suffering and suffering is expected. Ngayong malinaw na ito sa atin, patuloy ka bang susulong o hahakbang sa daang ito? O baka gaya ng iba, itatakbo ka na palayo at tatalikod kay Jesus? That's number 1. It is expected. Number 2, it is a test. It is a test. Sabi po sa unang Tesalonica 3 verse 5. Unang Tesalonica 3 verse 5. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayoy mawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Context po ng ating binasa, hindi po nakatiis si Pablo dahil sa pag-aalala na baka dahil sa daming pagsubok at pag-uusig na kinakaharap ng mga taga-Tesalonika, matukso na sila ng dyablo. Yung pananampalataya nila ay mawala and eventually talikuran nila yung mga katotohanan na itinuro ni na Pablo. Sabi po dun sa verse 3 na unang verse, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa pag-uusig. Kaya yun po ang dahilan, isinugo niya si Timoteo para palakasin sila. Dahil nag-worry po itong si Pablo na baka mawalang kabuluhan ang lahat ng ininvest nilang panahon at pagod kapag tumalikod ang mga mananampalataya sa Tesalonica dahil sobra-sobrang pag-uusig yung dinaranas nila doon. Thankfully, nang makabalik si Timoteo, maganda ang report niya tungkol sa mga Kristiyano sa Tesalonica. Sa sobrang tindi ng pag-uusig, naging mas matindi pa yung pananampalataya nila. Sabi po sa verse 6, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. I can imagine Paul na talagang tuwang-tuwa siya when he was writing his letter to the Thessalonians.
Dahil yung worry niya ay hindi naman pala totoo. Akala niya dahil dun sa mga pag-uusig, paghihirap, baka tumalikod na itong mga mananampalataya. Kaya mula po sa talatang ito, makikita natin how Satan can use our afflictions as a disruption. Pwede palang gamitin po ni Satanas yung mga persecution, yung mga pag-uusig, mga pagdurusa na dinaranas natin as disruption or distraction. Sisirain niya ang tunay na mahalaga sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng problema to the extent na mawawala po ang focus natin sa pananampalataya. Not only that, kaya din niyang gamitin ang persecution bilang temptation para mag-isip po tayo ng kasinungalingan. Parang gusto niyang isipin natin na hindi ka na mahal ng Diyos mo, pinabayaan ka na ng Diyos. So tayo naman, magkakaroon po tayo ng duda sa ating isip. Familiar? Familiar po yung ganong mga thoughts? Na kapag antindi ng problema mo, parang may sumasagi, bumubulong sa utak mo na, pinabayaan ko na ng Diyos. Akala ko ba may Diyos ka? Bakit nangyayari sa'yo yan? Bakit dumaraan ka dyan? Naglilingkod ka naman. Familiar? Baka ako lang po yung nakakarinig ng mga ganong bulong. Nagdududa po tayo, and eventually yung mga pagdududa po na yun ay nagtutulak sa atin to question God. At the moment we start questioning God, sasamantalahin po yun ni Satanas para tuksuhin tayo na magtiwala sa Kanya o kaya magtiwala sa ibang mga bagay kaysa sa Diyos. Remember, when Jesus was fasting and was so hungry, nag-fast siya for 40 days and 40 nights, gutom na gutom ang Panginoong Jesus, Satan was there trying to tempt Jesus in the wilderness in His most vulnerable state. Ang galing ng timing ni Satan, ano? Alam niya kung saan, alam niya kung kailan tutuksuhin si Jesus. And the same is true sa atin. Humahanap talaga ng timing si Satan na tayo ay nasa isang lugar na tayo ay mahina o nasa isang sitwasyon na tayo ay vulnerable. Ganun po ang ginagawa ni Satanas sa mga mananampalataya. Kaya mauunawaan po natin yung pag-alala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na grabe, alam ni Pablo, grabe yung pag-uusig na hinaharap nila, kaya he had to do something. Kailangan niyang ipadala si Timoteo. Alam ni Pablo na masusceptible po tayong matukso kapag tayo ay mahina at puno ng alalahanin. Masusceptible po tayong matukso kapag tayo ay mahina at puno ng alalahanin. At yon ang pagkakataong hinihintay ng dyablo para lapain tayo. Yon ang pagkakataong hinihintay ng dyablo para lapain tayo. Kaya yung mga paghumarap po tayo sa ganitong mga problema, it is a test. Doon po masusubo kung talaga bang tayo nakaangkla sa Panginoon. Hindi po ba kung may mabigat kang pinagdadaanan, tapos parang tahimik ang Diyos, mawiwindang ka. Sino po nakaranasan ng ganon? Yung grabe, sobrang tindi nung pinagdadaanan mo tapos wala ka man lang naririnig sa parang hindi mo man lamang alam kung bakit ito hinahayaan ng Diyos. Tayo pa naman pong mga Kristiyano, we have this theology that God is sovereign. Amen? God is sovereign. At sabi pa po sa Panaghoy 3:37, walang anumang bagay na nangyari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Kaya pag nasa mahinang kalagayan ka, mapapatanong ka talaga na, how can a good and powerful God allow bad things to happen? How can a good and powerful God allow bad things to happen? May dilema po doon kasi ang hirap po pagtamain sa ating isipan noong mabuti ang Diyos, siya ay ating Ama, makapangyarihan siya. Pero bakit niya ipinapahintulot na dumanas tayo sa sobrang pagdurusa? Sino po dito ang may mga pinagdadaanan ngayon? And nag-cross na ba ito sa isip ninyo? Na na mabuti ang Diyos, kumbinsido ka na siya ang ating Ama, siya ay makapangyarihan. Pero bakit niya pinapahintulot na dumanas ako sa sobrang pagdurusa? Yung isang extreme, mga kapatid, yung pag-iisip na siguro nga kumbinsido ka na mabuti, mapagmahal ang Diyos, pero bakit wala siyang magawa sa sitwasyon ko? Di ibig sabihin siya pala ay incompetent God. Siya ay incompetent na Ama, mahina pala siya. Hindi niya pala kaya tong problema ko. Oo, mahal na mahal niya pala ako, pero wala naman pala siyang kayang magawa. That's the first extreme na pwede nating maisip kapag humaharap po tayo sa mga problema. And then what's the second extreme? Sabi dito, alam ko at kumbinsido ako na makapangyarihan ang Diyos, pero bakit wala siyang ginagawa?
Dito sa kabilang extreme, inaakusuhan naman natin ang Diyos na siya ay indifferent. Sa kabila, incompetent, mahal ka niya pero wala naman siyang magawa. Dito naman, makapangyarihan siya, may magagawa siya pero wala siyang ginagawa. Yung tipong unbothered siya, wala siyang pakialam. Parang mayamang tatay na busy sa business pero walang time at concern sa mga anak. Nakakalimutan po natin kung ano ba ang katotohanan na sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Diyos kapag ang realidad na nararanasan natin ay dinadala tayo sa kalituhan, sa karupukan at sa kawalang pag-asa. Ganun po katindi ang mga pagsubok at pagdurusa na ginagamit ng dyablo para dalhin tayo sa mga kasinungalingang ito. Dati naman hindi mo naiisip that God is incompetent, hindi mo naiisip that God is indifferent, pero nung nandun ka na sa sitwasyon, bakit parang nakakaisip ka na ng mga ganong thoughts? And this reminds me of the parable of the sower. Parable of the sower. Sabi po sa Mateo 13:20-21, ang mga naihasik na binhi sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong galak. Ngunit wala itong ugat sa kanilang sarili, kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, kaagad itong natitisod. Sa NIV, ang sabi dun sa last part, when trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. They quickly fall away. And these troubles and persecution will test. Ito yung magtitest kung gaano nga ba tayo kalalim sa salita ng Diyos. Bukod sa ang kaaway po ay bumubulag sa atin para hindi natin maunawaan ang salita, maaari niya rin po palang gamitin ang mga pagsubok at pag-uusig para mawalang kabuluhan kahit yung mga salita na masaya naman nating naunawaan at tinanggap. Kaya suffering is a test. How we respond will determine how genuine our faith is. Masusubok ang tunay na Kristiyano hindi sa panahon ng kaginhawahan o sa panahon ng kasaganaan, kundi sa panahon ng pagsubok at pagdurusa, alang-alang sa salita at sa pananampalataya. Hindi naman natin masasabing malalim at malaki na ang ating pananampalataya kung ang basihan lamang natin ay noong tinanggap natin ang salita ng may galak. Kasi wala naman pong complication, walang problema noon. Mapapatunayan lamang po natin kung tunay ang pananampalataya kapag dumating na ang bagyo at pipiliin pa rin nating sampalatayahan ang salita. Kahit hindi natin maunawaan ang dahilan at kahit wala tayong kontrol sa sitwasyon. Sabi nga, you'll never know your standing unless there's storm. You'll never know your standing unless there's storm. Hindi mo malalaman na tunay kang nakatayo maliban na lamang kung pahintulutan ng Diyos ang bagyo. Yun lamang po ang paraan para matuto tayong mas magtiwala sa Diyos at manampalataya sa Kanyang mga salita na nagpapahayag sa atin ng katotohanang anumang maging panahon, anumang pagkakataon, ang Diyos ay mananatiling mabuti, tapat, makapangyarihan, soberano, at nagmamahal sa Kanyang mga anak. Amen? Pag andyan yung suffering, matitest ka, pangahawakan mo ba yung salita ng Diyos o yung bulong ng kaaway? Paniniwalaan mo ba yung mga pangako ng Diyos o madadala ka dun sa mga negatibong pumapasok sa isip mo? Kaya mga kapatid, kung sa mahabang panahon ay parang hindi ka humaharap sa problema o pagdurusa, kabahan ka na. Again, kung sa mahabang panahon ay parang hindi ka humaharap sa mga problema o pagdurusa, kabahan ka na. Kasi sabi po sa unang Pedro 1:7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. A faith that is not tested cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi sinubok ay mahirap pagkatiwalaan. But the more our faith is tested, the more we are refined like gold because testing has purifying effects. The more na po na natitest yung pananampalataya natin, lalo tayong nagiging refined or dalisay or puro gaya ng ginto dahil ang mga pagsubok po ay may purifying effect. Napupurify tayo ng mga pagsubok. Kaya tunay po ang filosofiya
na kahit ang pagsubok ay biyaya. Pwede po ba nating sabihin, kahit ang pagsubok ay biyaya? At kahit ang mga pagdurusa ay pinapayagan po ng Diyos na mangyari para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Dahil kahit ito po ay mahirap o masakit, ito po ay may layunin, ito ay may dahilan. At yun po ang magdadala sa atin sa ating huling punto sa umagang ito. Ikatlong punto, it has a purpose. It has a purpose. Ano nga po yung una? It is expected. Number 2, it is a test. Number 3, it has a purpose. Meron po itong dahilan o layunin. Sabi po sa Santiago 1, verse 2-3, Santiago 1, verse 2-3, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya pwede po nating sabihin sa ating mga katabi, your pain has a purpose. Sabihin po natin, your pain has a purpose. May layunin po ang Diyos kahit sa mga pagsubok. Hindi po siya Diyos na magpapadala ng pagsubok para lang pahirapan ka. Ang mga problema at pag-uusig ay hindi lamang po test na magsasabi kung tunay ba o hindi ang ating pananampalataya o kung malalim ba o mababaw ang pagtanggap natin sa salita. Ito rin po ay may layunin na palakihin at patatagin ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kumbaga sa test po sa school, hindi lang ito para malaman kung nag-aral ka ba o hindi, kundi layunin din ito na ma-evaluate kung saan pa tayo mahina, ano pa ang hindi natin natututunan, at saan pa tayo kailangang tumatag. Sa akin pong buhay, napagtanto ko na mayroong dalawang uri ng pagdurusa. Ano po? Dalawang uri. Una, yung pagdurusa po na dulot ng ibang tao or dulot ng kasalanan ng ibang tao. Yung tipong nananahimik ka, tapos nadamay ka lang, o nakursudonahan kang gawa ng masama. Pwedeng dahil sa kasalanan ng iba na ginawa sa'yo intentionally or unintentionally, naapektuhan ka. Halimbawa po, persecution, generational sin, sumpa, kasalanan, pagkukulang ng magulang, na-scam ka, nagawan ka ng masama ng ibang tao. Yun po yung isang uri ng pagdurusa. Pangalawa, yung pagdurusa na bunga naman po ng ating sariling maling desisyon or actions. Pwede pong konsekwensya ng kasalanan, karamdaman, dulot ng unhealthy na pamumuhay, pagkalubog sa utang dahil sa hindi matalinong pamamahala ng pera, pagbagsak sa eskwela dahil sa katamaran, nasirang kinabukasan dahil sa kapusukan, at marami pa ring iba. At may isa pa pala, naalala ko, di ba, doon sa isang kwento, doon sa tinanong ng tao kung bakit daw bulag yung isang bata, ang sabi ni Jesus, hindi dahil sa kasalanan ng magulang niya, hindi dahil sa kasalanan ni Numan, kundi dahil may layunin siya doon sa nangyaring yon sa batang yon. Di po ba? Doon sa dalawang unang sinabi ko, yung dalawang nauna po ay dahil sa kasalanan mo o sa kasalanan ng iba na hindi naman talaga mula sa Diyos. Ano po? Ang gusto kong sabihin ay yung tinutukoy po sa 1 John 1:5, ang sabi po doon, God is light and in Him there is no darkness. God is light and in Him there is no darkness. Ibig sabihin, hindi po siya ang author ng kasalanan at hindi rin siya ang dahilan kung bakit tayo may sufferings dulot ng kasalanan. Nasusundan po ninyo? Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang nagbigay at naglagay sa atin ng pagdurusa. Pinahintulutan niya, opo, pero hindi po siya ang author ng kasalanan. Malinaw po ba yun sa atin? Hindi, parang siya po ang teacher, yes, pero hindi siya ang gumawa ng test. Ang gumawa ng test ay yung kasalanan na kagagawan mo, kagagawa ng ibang tao, at dulot pa nung kasalanan ginawa ni Adan at Eva. Kaya ang nakakahanga po sa Panginoon ay ito, kahit hindi siya ang nagpasimuno ng kasalanan na ugat ng pagdurusa, pinapahintulot niya ito upang gamitin para pangyarihin pa rin ang kanyang layunin. Di po ba napakahusay ng ating Panginoon? What the enemy meant for evil, He uses for good. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? That's how amazing our God is. Yung pagdurusa na dulot naman ng kasalanan ng iba o kasalanan mo, pwede niya pa rin gamitin yon para sa ikabubuti mo at ikabubuti ko. Sabi po sa Hebreo 12:7-8, Hebreo 12:7-8, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama
dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. So isa po pala sa layunin ng pagdurusa na konsekwensya ng ating sariling kasalanan ay para disiplinahin tayo ng ating Ama. It is a form of discipline na nagbabalidate po ng ating pagiging anak. Kaya kung hindi po tayo dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin anak tayo sa labas at hindi tayo tunay na sa Diyos. Pero kapag dinidisiplina ka niya, pinagtitibay po ng Diyos na ikaw ay sa Kanya at nais niyang matuto ka. Think for a moment the prodigal son, yung alibugahang anak. Hindi ba hindi naman siya matatauhan kung di po siya naghirap? Nagpakasaya siya sa kasalanan at ang konsekwensya ay labis na pagdurusa, labis na kahihiyan, labis na kahirapan. Pero ang pagdurusang iyon po ang nagpa-realize sa kanya na siya ay masama at kailangan niyang bumalik sa kanyang ama ng may pagpapakumbaba. And I hope the same is true sa atin pong lahat, ano? I hope we have the spirit of the prodigal son in a sense na nung na-realize niya siya ay walang-wala na, ang default niya ay bumalik sa ama. At sana ganun din po tayong lahat na kapag pinahintulot ng Diyos yung paghihirap, pagdurusa as a form of discipline at dumating tayo sa puntong walang-wala na tayong ibang maasahan, ang default natin ay bumalik sa ama. Suffering draws us closer to God. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang mga suffering ay nagpapalapit lalo sa atin sa Diyos. Mas lumalalim tayo sa Diyos pag may pinagdadaanan tayo. Amen po ba? Kasi pag okay po ang lahat, we tend to forget God. Pero naaalala nating bumalik sa Kanya kapag wala na po sa atin ang control. Sabi nga po ng isang quotation, we can never learn that Christ is all we need unless or until Christ is all we have. We can never learn that Christ is all we need until Christ is all we have. Kaya habang ang dami pa nating mapapagkatiwalaan, ang dami nating resources, parang okay, hindi natin masyadong nare-realize na kailangan natin si Jesus. Pero the moment na wala ka ng ibang mapagkatiwalaan or maasahan, then that's the point na ma-realize mo that Jesus Christ is all you need and Jesus is enough. Kaya minsan po hinahayaan ng Diyos na magdusa tayo at tatanggalin niya ang lahat ng pinangahawakan natin hanggang masabi natin na siya lang pala ang tangi nating kailangan. Inaakay po tayo nito sa pagpapakumbaba at paglalagak ng tiwala sa Diyos. Suffering helps us grow our faith. Will you agree with me? Na yung pagdurusa po ay tumutulong din sa atin na mapalago ang ating pananampalataya. Hindi po ba dahil sa pag-uusig, mas lumalim ang pananampalataya ng mga naunang Kristiyano? Ang standard po noon, pupugutan ng ulo, papatayin, susunugin ang buhay, papakain, ipapalapa sa leon. Ganun po yung standard ng persecution noon. And yet, grabe yung faith nila. May kinalaman kaya yung grabing persecution, grabing pagdurusa sa grabing faith? Meron kaya yung parang the more suffering, the more persecution equals the bigger the faith is. Meron kaya? Yun po ang pag-uusig sa kanila, hindi lang gaya sa atin na bashing. Inabash tayo dahil sa ating pananampalataya. Pero kung ikukumpara po yung faith ng mga Kristiyano nung naunang panahon versus faith ng mga Kristiyano sa panahon ngayon, parang wala tayong binatbat. Hindi po ito kompetisyon ng kung sino ang may mas malaking pananampalataya. Ang punto ko po, pagtindi ng pagdurusa at paghihirap, pagtindi ng pananampalataya. Ganun po ginagamit ng Diyos kahit ang kasamaan ng tao nagdudulot sa kanyang mga anak ng pagdurusa. The more suffering, the more they cry out to God. Di ba? Pag wala tayong suffering, wala tayong problema, yung prayer natin parang hanggang bubong lang. Pero kapag may pagdurusa tayo, ang tindi natin manalangin. Talagang, hallelujah, Lord! And yung mga suffering po, it teaches us to depend on Him more. Kaya nakakatakot din po pala kapag sobrang komportable na ng buhay natin. Individually and as a church. Kasi hindi na po nagkakaroon ng space para lumago ang pananampalataya.
Wala na tayong ipapanalangin kung walang ipinapahintulot na pagsubok ang Diyos. Baka hindi na tayo madalas lumapit sa Kanya. Baka hindi na tayo humahagulhol sa iyak habang nagsusumamo sa Kanya. And eventually, baka naglilingkod tayo sa Kanya pero sa likod ng isip natin, di na natin siya kailangan. No suffering equals spiritual bonding. Kilala niyo po si bonding? Yung palabas po nung yung lalaking malaki na, tapos isip bata pa rin, parang kilala ni tita. Sino nga po yung artistang gumanap nun? Si Jimmy Santos. Di ba si Bonjing, ang laki na niya, imagine, ang laking tao, parang doble ng laki ko. Pero may dala siyang gatas, yung tsupon niya ang laki-laki din, doon siya dumidede, tapos isip bata. Imagine nyo kung ganun ka, or ganun ang church, ang laki na, tapos naka-diaper pa din. Yung mukhang mature at malaki sa labas pero isip bata o immature kahit matanda na. Yung ang tagal mo ng Kristiyano pero ang bilis mo pa rin ma-offend. Ang tagal mo ng Kristiyano pero ang hirap mo pa rin magpatawad. Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka lang nakamayan. Binlock mo na sa Facebook, nag-leave ka na sa GC, lumipad ka na sa ibang satellite o ibang church. Spiritual bonding. Ganon din po ang mangyayari sa mga Kristiyano at sa church na parang wala nang problema. Mukhang okay sa labas, pero bansot ang pananampalataya. Kaya pag may dumating po na pagsubok, ang mindset dapat natin ay ito. Ito ay pagkakataon para lumaki pa ang aking pananampalataya. Pwede po ba yon? Pag may dumating na pagsubok, instead na magreklamo, instead na magtanong, ang mindset natin, ito ay pagkakataon para lumaki pa ang aking pananampalataya. O sa church naman, pag may problema tayong kinakaharap, ito ay pagkakataon para lumaki pa ang aming pananampalataya. At kung ito naman po ay pagdidisiplina, kailangan po natin itong tiisin. Kailangan nating tiisin ang lahat ng hirap at bumalik sa Diyos ng may pagpapakumbaba. We have to remember, mga kapatid, anuman po ang muka ng pagdurusa na ipinapahintulot ng Panginoon, mayroon siyang mabuting layunin. Pwede po ba yon? Mayroon siyang mabuting layunin. At kung sa pagdaan naman po natin sa mga pagsubok, pag-uusig at pagdurusang ito, tayo ay natuto, tayo ay nag-gain ng wisdom, we can also become a comforter to others who suffer. Suffering enables Christian to relate with others. Sabi po sa 2 Korinto, chapter 1, verse 3-4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Siya ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamamagitan ng kaaliwan na kung saan inaliw kami ng Diyos. Parang sinasabi po ng talatan, okay, may problema ka, pagdurusa ka, tinulungan ka ng Diyos, inaliw ka niya. Ngayon naman, aliwin mo yung mga dumaranas din ng kaparehong pagdurusa at paghihirap gamit yung kaaliwan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Siguro po familiar na kayo sa kwento ng anak ni Pastor Peter Tanchi. Ang pangalan niya po ay Joy. Ano po, si Joy Peter Tanchi Mendoza na atang apelyido niya ngayon, I am not sure. Pero sa edad po na 15 years old, she was raped by 7 men. Siya po ay ginahasa ng 7 lalaki na nanloob sa mismong bahay nila habang wala ang kanyang mga magulang na mga lingkod ng Diyos. Di ba? Lingkod ng Diyos, yung mga magulang niya, umalis, siguro may ministry na gagawin, naiwan yung anak, ninakawan sila, ni-rape pa yung anak nila, 15 years old, not just 1, kundi 7 men. Imagine the pain, imagine the trauma, the suffering. Di ba? Sinubukang sirain at wasakin ng kaaway at ng kasalanan ang buhay, ang pamilya at ang kinabukasan ng taong iyon. Subalit sa habag, sa biyaya at kapangyarihan ni Jesus, He redeemed Joy. At ngayon po ay ginagamit siya sa isang foundation para tulungan at ilapit din kay Kristo ang mga biktima ng pang-aabuso at karahasan. Meron namang isa na gumaling sa cancer, tapos siya naman yung umaabot sa mga taong may cancer para bago sila bawian ng buhay, makilala nila si Kristo. At kung nagawa po yun ng Diyos sa kabila ng mapait na karanasan ni Joy at ng ibang mga tao, kaya rin niyang i-redeem at gamitin ka para aliwin at tulungan din ng iba. Amen? Baka kaya po dumadaan ka dyan ngayon, dahil ang gagamitin ng Diyos para tulungan, turuan, gabayan at palakasin ang mga taong tatawagin niya at dadaan din sa kaparehong mga problema ay ikaw. Your pain has a purpose. Hindi ba nakaka-excite?
na yung ating mga painful story, one day He will use as a testimony para abutin ng iba, para palakasin ng iba, at para ilapit ang iba sa Kanya. Yung mga tao pa naman pong mga taong broken, mga taong nagdurusa, kadalasan sila idesperado sa anumang tulong o pagdamay. Tama po ba? Kapag may mga pinagdadaanan ng mga tao, they are so desperate sa anumang tulong o pagdamay. Kaya nga kung may kasabihan po na ang taong gipit, sa patalim kumakapit, baka pwede po nating palitan, sabihin natin, bakit naman sa patalim pa sila kakapit kung meron namang ikaw na handang magmalasakit? Bakit naman sa patalim pa sila kakapit kung meron namang isang Kristiyano na handang umabot, handang magmalasakit, handang magbigay, handang manalangin, handang tumulong? Nauunawaan po natin na maganda ang layunin ng mga pagdurusang pinagdadaanan natin. Kaya sa halip po na magtanong, sa halip na magreklamo, magtampo at mag-self-pity dahil sa problema, bakit di na lang po natin awitin yung isang napakagandang awit na nagsasabing, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Sabayan niyo po ako, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. We can choose to worship sa kabila ng suffering. We can choose to cry out to God and say, Lord, masakit po, mahirap po yung pinagdadaanan ko, but I know it is expected, it is a test, and it has a purpose. At magwawakas po ako sa pahabol na katangian ng suffering. Sabi po sa unang Pedro 5:10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ito na po yung sinasabi nating future hope. Pagkatapos daw nating magtiis sa loob ng maikling panahon, listen to this church, pagkatapos nating magtiis sa maikling panahon, makikibahagi naman tayo sa kaluwalhatian sa walang hanggan. Ganun po ang contrast na ina-emphasize ng Bible, maikling panahon versus walang hanggan. Gaano raw po tayo katagal magtitiis ayon sa talata? Maikling panahon. Sabihin nga po natin maikli. Ibig sabihin, wag po nating isipin na matagal, na para bang wala nang katapusan. Our mindset should be, this too shall pass. This too shall pass. Lilipas din ito, matatapos din ito. Hindi ito ang ating final destination. Kapag inisip po nating matagal, meron po doong mental torture at exhaustion. Parang ninanakaw nung ganong kaisipan yung pag-asa para magpatuloy. Pero kung iisipin po natin, this is temporary, that's a game changer. Kaya kailangan po nating matransform sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Hindi po natin ina-invalidate yung ating pagkapagod, pagkainip at pagtitiis na para ang tagal-tagal na. Pero tinuturuan po tayo mga kapatid ng salita ng Diyos na lahat ng bagay dito sa mundo, kasama ang ating buhay at mga pinagdadaanan ay panandalian lamang. Suffering reminds us that this world is not our home. Kaya don't fall in love too much in this world. And don't ever think na yung mga pagdurusa natin ngayon ay forever. Don't fall in love too much in this world. This is not our home. Tama po ang unang puntos na kailangan nating tanggapin na yung bad news na in this world we will have trouble, but not for long, not forever. Sa halip, we look forward to the glorious day when we will see the new heavens and the earth and every problem will be over. At ito po ay siguradong darating dahil tapat ang nangako. Jesus is a promise keeper. Amen? Gaano man po katindi ang problema o pagdurusa na ating pinagdadaanan, matatapos din ang lahat. Matatapos din ang lahat. Magtitiis po tayo pero hindi magtatagal at makikita natin before our very eyes yung katuparan ng lahat ng sinabi ni Jesus.
At yung maikling pagtitiis natin, ang sabi ay walang-wala sa matatamo nating galak at kapahingahan. Romans 8:18. Romans 8:18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. At sa 2 Korinto 4:17, ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sino hindi excited dito? Sino hindi ma-excite dito? Yung mga panandaliang kapighatian na dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. We are excited. Hindi lamang po kagalakang walang hanggan, kundi kagalakang walang katulad. Remember the happiest day of your life. Remember the day na sobrang saya mo, and yet, yung kagalakang mararanasan mo sa langit ay hindi mo pa mararanasan o nararanasan sa mundong ito. Ito ay uri ng joy na hindi pa natin nararanasan or mararanasan habang buhay pa tayo. Kaya tinuturuan din po tayo ng Diyos na ituon ang ating isip sa mga bagay na makalangit, dahil magbibigay ito sa atin ng lakas at pag-asa para maunawaan na yes, I may suffer for a moment. Yes, I may die of stage 4 cancer. I may die of a very painstaking or painful death. People might always misunderstand me because of my faith, but I can be excited for what's waiting. I can look forward to a day mentioned in Revelation 21:4 na nagsasabing, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. And from perishable, from dishonorable, weak flesh na meron tayo, we will receive a glorified body. Everybody say, glorified body. Hindi ko po alam kung anong itsura ng glorified body, pero yung glorified body daw, hindi na magkakasakit, hindi na malulungkot, wala ng kapintasan, wala ng kasalanan, wala ng karupukan, hindi na mabubulok, hindi na subject sa init, sa lamig. We're excited for that day. Wala na siguro, kinis na siguro ng glorified body natin. Wala na siguro yung mga pats, mga bilbil na ipilit nating tinatago. Wala na yung mga sakit, yung ating ulcer, yung ating acid na inaproblema natin tuwing umaga. We can be excited to receive that glorified body, and one day we will walk in the streets of gold. We will walk in the streets of gold. Okay lang kung putikan yung dinadaanan natin ngayon, pero one day ginto yung dadaanan ko, Lord. We look forward to that day when there will be no more suffering, when the old is gone and the new has come. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.